10 commandments, 613 mitzvots, yun yung tinatawag na ceremonial law, mga legal law, spiritual law na na-develop nila. And after the New Testament was closed, para sa atin ngayon ng mga present-day believers, hindi lang 10 commandments, hindi lang 613 mitzvots yung nandun, may nadagdag pa ang 2,000 years of church history. Creeds, encyclicals, statements of faith, articles of faith, congregational and local church policies, policies on discipline and doctrine, ang dami. Sana kayang sundin ng lahat ng tao sa lahat ng oras. Pero paano kung dumarating yung panahon na kailangan kang mamili ng susundin dahil yun lang ang kaya mo, which should be prioritized? Pagka sinabing kill all the Jebusites and the Perizzites, at pag sinabi namang love your enemies, alin kaya ang susundin mo? Kasi pwede kang malito. Maraming commandments. At ang pinagkakahati-hati nga ako minsan ng mga mananampalataya ay kung alin ang uunahin at papahalagahan na commandment. May commandment na, pagka merong isang kapatid na hindi sumusunod sa patakaran, itiwalag. May commandment naman na patawarin at mahalin. So, alin? Because the commandments were given at different times, places, and situations. May mga ibinigay sa panahon ng gyera, meron naman sa panahong tiwasay. May mga ibinigay sa palasyo, may ibinigay sa kubo. May ibinigay sa homeland, may ibinigay abroad. Siyempre, iba-iba ang emphasis noon. Alin ang mahalaga? The commandments were given to different persons and groups. Meron mga ibinigay sa governors, may ibinigay sa ordinary citizens. May mga ibinigay sa mga priests and royals, at may mga ibinigay sa sinners. May ibinigay sa so-called saints. Iba-iba ng anggulo. The commandments are given for various purposes. There are commandments to make war, at meron naman to make peace. Meron to conquer, at meron to surrender. Meron to reward, and meron to punish. The commandments are given in various contexts, philosophies, and prevailing values of the time. Kasi ang haba-haba ng kasaysayan ng Israel na iba-iba namang mga umiiral na mga pagpapahalaga depende sa pangangailangan ng kanilang national interest. Therefore, present-day believers like us and different people might find the various commands in conflict with one another. In fact, that was the very situation of the people of Israel during the time of Christ. Kaya tinanong siya ng mga tao, nakakalito, which is the most important? Iba-ibang sekta, panahon ni Jesus, may kani-kanya ring agenda at ibang idinidiin na mahalaga. Tulad ng maraming mga sekta ngayon, kanya-kanyang ibinibigay na diin. Ipagdidiinan ko ba ang mga konsepto ng bautismo, o ang konsepto ng Lord's Supper, o ang konsepto ng disiplina, o konsepto ng pananamit? Alin ba talaga ang ipagdidiinan? O ang mga gifts, sign gifts, sa Ecclesiastes 3 lang, tinatanggap na doon at sinasabing talagang maraming pwedeng pagkakaiba-iba ng pananaw. Sabi, there is a time for killing or healing, for destroying or building, for crying or laughing, weeping or dancing, throwing or gathering stones, embracing or parting, finding or losing. Mga contrast, magkakabalintuna at magkakabaligtad. So alin doon ang papahalagahan mo at a certain time? There is a time for keeping or giving, tearing or sowing. There's a time for listening or speaking, to love or to hate, time for war or peace. Alin ang para kailan? Alin ang para kanino? So,
Should there be conflict in interpretation or application? Should there be competition for importance and obedience? Which is the most important commandment? Which should be prioritized? Yun ang tanong ng mga tao kay Jesus. A brilliant question. Tanong ng nag-iisip. Tanong ng may malawak na pangunawa at gustong maunawa kung alin ang pagtutuunan ng pansin sa dinami-rami ng dapat pansinin at sa ikli ng buhay at sa kakulangan ng kakayanan nating pansinin ang lahat. Alin ang mahalaga? Suspense kung anong isasagot ng Panginoong Yesus. Kasi syempre ang isasagot niya, yun ang ultimate authoritative answer. Alin talaga ang mahalaga? Kung may mga sektang present nung panahon na yon, nakikiramdam sila kung sino ang maging mumukhang tama at mali. Malaking suspense kung alin ang mabibigyan ng pagdidiin ni Jesus, and at the same time, alin syempre yung hindi maididiin. Matthew 22:37-39. Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and it is, love others as much as you love yourself." Ano po ang pinakamahalagang utos? Ang sagot niya, ang pinakamahalagang utos ay ito, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. At kahit hindi siya tinatanong kung anong pangalawang pinakamahalagang utos, kusa nang ibinigay ni Jesus. At heto ang pangalawang pinakamahalagang utos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit kaya hindi naman siya tinatanong kung ano yung pinakamahalagang pangalawa? Sinabi pa niya, bakit? Kasi kung yung una lang ang ibinigay niya, love God with all your heart and with all your mind and with all your soul, hindi nga ba yung love God na yan ang dahilan kung ba't nagbabangayan ang mga tao? Hindi nga ba't yan ang dahilan kung ba't nag-aaway-away ang mga sekta at may mga religious wars? Hindi ba yung love God na yan ang dahilan kung bakit kayang-kaya mong pumatay ng isa ring mananampalataya? Kasi nga, you love God and you hate those you think are wrong. Hindi nga ba kahit ang mga sekta ngayon at even mga mananampalataya ay nagiging malupit sa isa't isa because ipinagpipilit na nilang they love God, they serve God's purpose, that they are in God's service? Hindi lang naman mga Muslim at Kristiyano ang nag-aaway, pati mga Kristiyano at Kristiyano yung nag-aaway, Katoliko at Protestante ay nag-aaway, pati Protestante among themselves ay nag-aaway. Hindi ba ang lahat, ang kanilang sangkalan they love God? Kaya isinunod ni Jesus agad ang susunod na mahalaga. At sabi niya, kakambal yan, pareho lang silang mahalaga, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, kung paano mo pinapahalaga ng iyong paniniwala, iigalang mo rin ang paniniwala ng iba. Kung paano mo pinapahalagahan ang iyong buhay, ang iyong karangalan, ang iyong kapayapaan at katahimikan, ganun mo rin pahalagahan ang sa kapwa mo. Kung ayaw mong sinasaktan ka, huwag ka rin manakit. Ayaw mong binabatikos ka, huwag ka rin mangbatikos. Ayaw mong ipahiya ka nila, huwag ka rin mangpahiya. Ikinambal ni Jesus ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa sarili. Ginawa niyang isa. Paano ka ngayon gagawa ng religious war kung hindi lang pala love God, kundi love your fellow men also? Hindi naman ito pinapakinggan ng mga tao. Kaya nga yung mga pinakamasisigasig magkaroon ng religious wars, ang inuuna lang nila, because we love God and we are serving God. In the name of God, we will kill you. Hindi nila inaalala yung kakambal na utos. So ang sagot ni Jesus, love God with all your heart, soul, and mind.
which means love God with all your emotion, essence, and reason or intellect. Technically, love God with all your subjective feelings and objective thoughts. Hindi lang feelings, damdamin at emosyon, pati pag-iisip, katwiran. Sabi ganyan, love God with all of that. Meron kasing nagmamahal sa Diyos sa feelings lang, walang reason. Meron naman reason lang, walang feelings, at galit sila sa feelings. Pero sabi, with all your heart, soul, and mind, walang maiiwan. Therefore, love God with all of you. And what command could be greater, could be more comprehensive than that? Nilinaw pa ni Lord, love yourself, although it's a given. Because you cannot give what you do not have. Maraming mga tao, hindi sila nakakaibig sa kapwa kasi hindi rin naman nila mahal ang sarili nila eh. Pero pag tunay na mahal mo ang sarili mo, matututo ka rin magmahal sa iba. So love others as you love yourself. Hindi sinabing love others only, buo ang utos, as you love yourself. So, hindi minamasama ni Jesus na mahalin mo yung sarili. In fact, inuutos niyang mahalin mo ang sarili mo, kaya lang mahalin mo rin ang kapwa kung paano mo minamahal ang sarili mo. Huwag sarili mo lang. Meron namang iba nagmamahal, kapwa lang. Wala nang ginawa kundi magsakripisyo, magtiis, magpigil sa sarili, tipirin ang sarili, pahirapan ang sarili para sa iba. Hindi rin yun ang utos. Mahalin mo ang Diyos, at mahalin mo ang iyong sarili, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at sa Diyos. Isa. Only Jesus could have given such an answer that no one could contest. What a synthesis. What a summarization. What a brilliant simplification. Pwedeng maintindihan kahit ng mga hindi dalubhasa. So ngayon, magtatanong pa rin tayo, ano po ba, Panginoong Hesus, ang pinakamahalaga sa lahat ng doktrina? Sa lahat ng utos? Sa lahat ng teachings? Yun pa rin ang sagot ni Jesus. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love others as you love yourself. Yan ang pinaka-importante. All of the Bible in one verse. Pwede nyo bang ipunin lahat ng Bible sa isang verse? Ginawa na yun ni Jesus. Love God, love others as you love yourself. Matthew 22:40. All the law of Moses and the books of the prophets are based on those two commandments. Para huwag nang malito ang mga tao pa kung yan po bang sinasabi nyo, Panginoong Hesus, ay kasama yung mga ibang commandment ni Moses? Mas mahalaga ba talaga yung love kesa doon? Mas papairalin po ba ang love kesa sa utos ng mga propeta na yung iba iubod ng higpit? Mas papairalin po ba talaga yung love over utos ng mga kung sino-sinong religious leaders na sa kanilang sinasabing pag-ibig sa Diyos ay nagiging malupit sa kapwa? Nilinaw na tuloy ni Jesus bago pa siya tanungin. Sabi niya, ang lahat ng utos na ibinigay ni Moses at ang lahat ng utos at katuruan ng mga propeta, isa lang talaga ang pinag-uugatan at pupuntahan. Pag-ibig. Maging maibigin ka. All scriptural teachings are based on, about, and for loving God and others, including yourself. So do not be distracted by details. Ba't po sabi ng ganitong verse, batuhin ko si Aling Tumasa? Bakit sabi ng ganong verse, sipain ko si ganon? Bakit sabi ng ganong verse, tiwalag ko si ganon? Sabi nga ni Jesus, huwag na kayong malito. Ang totoo, ang lahat ng yan, kung kakatasin mo ang diwa, ang inspirasyon, ang pinagmulan at dapat puntahan, isa lang, mangag-ibigan kayo. So kung meron kayong pagbasa, pag-interpret, pag-a-apply na hindi maibigin, mali yun. Nilinaw. The Old Testament in one sentence, according to Jesus, is to love God, love yourself, and others.
Why love the others also? Because if you love God, you will love everyone that God loves. And God loves all people. Pwede mo bang sabihin, mahal ko ang Diyos, pero kinakamuhian ko yung kapitbahay ko na mahal din ng Diyos? Hindi ba alang-alang sa mahal mong asawa ay mamahalin mo rin yung nanay niya? Dahil mahal mo siya. Hindi ba dahil sa mahal mong anak ay mamahalin mo na rin yung asawa niya? Dahil mahal mo yung anak mo? Alang-alang. So alang-alang sa Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Jesus very authoritatively interprets and applies all of the Old Testament as for loving. Because sadly, many people use the scriptures for hating. Ang dali-daling mamuhi, ang dali-daling magalit, at ang dali-daling mawalan ng konsyensyang nagagalit ka kung iniisip mong nagagalit ka dahil mahal mo ang Diyos. Dahil relihiyoso ka. So how do we apply Jesus' teaching? No law or teaching is to be above love or loving. Pag hindi loving ang law o ang interpretation mo sa law, ayaw ni Jesus niyan. Kasi sabi niya, itong pinakamahalaga, ang kauwian at puntahan ng lahat ay law. No law or teaching is to be interpreted and applied contrary to love or to loving. Love is the measure of all the law, and it is also the application of all the law. No law or teaching is to be interpreted and applied in unloving ways. No law or teaching is to be interpreted and applied harshly and unkindly. Napakalinaw. So huwag maging unkind and unloving para lang or dahil lang sa law. Yung law, para tayo magmahal, hindi para magmuhi. Love, therefore, is the greatest doctrine of all. Yung mga mahilig sa doktrina, yung nangangatal na sabing, doctrine! Ang doctrine ni Jesus, love. Hindi kailangan mangatal. At sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, the world will know that you are my disciples if you love. Sabi ni Jesus, I am leaving you a new command. Love one another as I have loved you. In this light, in the answer that Jesus gave in front of so many people, Jesus made a very bold, untraditional, even controversial, but very clear application in the case of the woman caught having sex with a man who was not her husband. Isa sa mga lagi nating binabalik-balikang kasaysayan, dahil sa episode na ito, kitang-kita natin kung anong ibig sabihin ni Jesus na love above the law. John 8, 4-11. Sariwain natin ang walang kamatayang kasaysayan ng woman caught in the act of adultery. So may babaeng nahuli sa akto ng pakikipagtalik sa lalaking hindi niya asawa. Kinaladkad ang babae sa publiko, ipinahiya, at ngayon gustong patayin ng mga tao sa pamamagitan ng pagbato.
At tinanong kay Jesus, anong gagawin natin dito sa babaeng ito? Malinaw na malinaw na malinaw sa utos ni Moses, sa kautusan na dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Biglang na-test yung doktrina ni Jesus about love. It was a very, very cruel test. Kasi pag sinabi ni Jesus na patayin hanggang mamatay, sundin ang utos, sundin ang scripture, di nabura na yung teaching niya sa love dahil hindi naman talaga loving yung babatukan ng tao para mamatay siya. Pero pag sinabi niyang huwag sundin ang utos ni Moses, siya naman ang babatuhin ng mga tao dahil hindi siya sumusunod sa batas. So parang lose-lose situation. Wala kang panalo, wala kang lusot. Parang kuminsan yung mga tanong ng ibang tao sa akin sa Facebook, pag sinagot ko ng tama, mapapahamak ako. Pag sinagot ko ng mali, mapapahamak din ako. Hindi mo malaman kung tinetest ka o talagang nagtatanong yung mga tao. So tinanong nila si Jesus. They said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death." So meron silang verse na hawak, no? What do you say? They kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, "If any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her." The people left one by one, beginning with the oldest. Finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked her, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. Then Jesus told her, "I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore." A very, very interesting story. Iniipit nila si Jesus sa pagitan ng nag-uumpog ang bato. Nagtuturo ka ng pag-ibig. Paano ka iibig kung sinasabi ng law na batuhin ang babaeng ito hanggang mamatay? Aber, anong sagot mo? Hindi niya diretsong sinagot. Kasi ang isang diretsong sagot would become legally an evidence against you. Sinagot niya sa paraang sinagot niya, pero hindi siya pwedeng kasuhan. Matalino. Sabi niya, well, gano'n naman pala. Kung gano'n, batuhin. Mauna na lang nang bumato yung walang kasalanan. So technically speaking, hindi niya ipinabato. Kasi alam naman niya lahat may kasalanan. Buti na lang, inamin naman ng mga taong makasalanan din sila. Nagkanya-kanya na lang uwi. So hindi nabato ang babae. In other words, ano ang pinairal ng Panginoon dito? Yung utos sa Scripture? O yung talagang tunay na kahulugan ng utos to love? Bakit pa may ganung utos? Kasi kung hinayaan mo ang lahat ng tao na magtaksil sa kanilang asawa, sumiping kahit kani-kanino, hindi mo magkakaroon ng social chaos, disorder. Sino ang anak ng bata? Sino ang ama ng bata? Ang gulo-gulo. Ang Israel pa naman ang hilig sa inheritance laws. Kailangan malinaw yung paternity. Ayaw nilang makilahok sa ibang lahi dahil gusto nila distinct sila. So magkakagulo-gulo. So may mga ganong batas. Pero ang tunay na ibig sabihin lang at dapat puntahan ng batas na yun ay magkaroon ng kaayusan. At pag may kaayusan, magkakaroon ng pagmamahalan. Dagig masyado lang ang mga taong particular about the details of the law that they forgot the biggest essence, which is really to put order into society and to love. But then, huwag na tayong magtalo-talo pa kung ano talaga dahil ang linaw, hindi ipinabato. At ang sabi pa ni Jesus, "You may go now." Yun ang naunang niyang sinabi, sinundan lang ng don't sin anymore. Siguro kung tayo mga mahigpit ngayon na magkakausap dyan, sasabihin natin, una, stop sinning, ha? Promise? Opo, you may go now. Babalik na rin natin yon.
But Jesus took her off the hook first. You may go now, but don't sin anymore. Pinprioritize niya, you are free, go. But don't sin anymore. Hindi ipinagpilitan ni Jesus yung batas sa kanya. Siya ang bahalang sumunod doon. Pinapaalalahanan lang siya. Pero ang pinairal pa rin ng Panginoon, kahit siya lumabag sa batas, minahal siya. The law was Leviticus 20:10. Sabi ng mga tao, according to Leviticus 20:10, if any of you men have sex with another man's wife, both you and the woman will be put to death. Actually, yun yung verse. Pero kita nyo kung paano inedit ng mga tao, yung woman na lang ang babatuhin, hindi na yung man. Right? Because the people of Israel were very inclined to the rights and privileges of men, not of the women. Yun ngang batas, ang linaw, pareho silang babatuhin eh. Pero bakit ngayon yung babae na lang? So sila hindi rin sumusunod sa batas. Tapos kunwari sila mga maka-Diyos. Kunwari mahilig sila sa batas. Kung yung batas nakakatig sa kanila. At kung hindi man, ine-edit. Bakit ngayon, mapapanood mo sa mga TV, nire-raid nila yung mga prostitution dens. Ang hinuhuli lang yung mga kawawang babaeng naghahanap buhay. Yung mga lalaking kliyente, hindi hinuhuli. Bakit yung mga may-ari, hindi hinuhuli? Ang hinuhuli lang yung mga kawawang babaeng sa lompas lang at band-aid ang suot, dinadala nila sa presinto. Binibilad nila sa kahihiyan. Mga hypocrites yung mga TV networks. Kasi controversial. Kung paparusahan mo yung babaeng nagtitinda ng aliw, parusahan mo rin yung bumibili. Kasi kung wala namang bumibili, di ba, wala namang magtitinda. Sa katunayan nga, sa kahirapan ng mga tao, they have nothing else to sell but their natural resources. Tapos, sila pa yung i-demonize mo, how cruel society could be. Silang ikokondena ng mga manang. Tuntua naman siyempre yung mga asawa na nasa bahay na nanonood ng TV. Ayan, buti nga, mahuli kayo. Pero paano kung yung asawa mo kasama sa hinuli? At malay mo, nandun nga. Di lang nahuli. So the people reinterpreted the law and punished only the woman's offenders. Even they reinterpreted the law to their benefit. But Jesus gave the greatest interpretation. Hindi lang nakawala yung mga lalaki, pati yung babae. So the question was, what is the most important commandment? And the answer was, love God, which means love people. To Jesus, love means do not kill, literally, or kill symbolically, people for their sins. Alam niyo yung mga, halimbawa, yung mga babae ngayon na hinahuhuli sa mga prostitution dens. Hindi mo man sila literally pinapatay, pero yung pahiyain mo sila, pinapatay mo na rin sila eh. Kaya sinabi ko, kill, in quotation marks. When you destroy a person's reputation, when you expose a person's nakedness against her or his will, you are killing a certain part of that person. You are killing the self-respect. You are killing the dignity. And sometimes dignity is the only wealth we have left. Pinapatay natin, katulad ng bakit na heinous crime ang mag-rape. Kasi kahit hindi mo patayin yung babae, ni-rape mo siya against her will, may pinatay kang bahagi niya. Kaya napaka-heinous ng crime. Pero yung pagchichismisan mo ang isang tao, hindi ba pinapatay mo rin siya? Pinapahirapan mo ang isang tao? Huhusgahan mo ang isang tao? Pagpatay din yun. So to Jesus, love means do not be harsh or cruel even to sinners. Especially to sinners you don't understand. Hindi mo naman alam kung bakit siya nahulog sa tinatawag mong kasalanan. Bakit siya nabulid sa ganong buhay? Kuminsan kaya nga siya nabulid doon dahil naging una na siyang biktima. Tapos ngayon, bibiktimahin mo uli. To Jesus, love means encouraging people to stop themselves from sinning, but not
forcing them to do so. Kapatid, pinanalangin ko na gumanda ang buhay mo't mabago. Pinapanalangin ko na tumigil ka sa iyong mga maling ginagawa. Pero hindi ko ipinagpipilitan sa iyo, hindi kita pinupulis, chine-check kung sinusunod mo ako. Ang tawag doon, church bully. You don't impose it on them. Tamo sabi ni Lord, you may go and stop sinning. Don't sin anymore. Pero pinalakad na niya muna. Ngayon, hindi legal law ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Sa legal law, pag sinabing nagnakaw ka, ito yung parusa. Parusa yon. Pag sinabi ng legal law, lalo sa mga country na merong death penalty, legal law yon. Dapat yon umiral bilang law ng mga tao. Ang pinag-uusapan natin is moral law. How we deal with morality. Now, since love is the most important commandment, this should supersede, invalidate, and prevail over all other commandments, especially those whose implementation would be unloving. Dahil, sabi ni Jesus, ang pagmamahal ang pinakamahalagang batas, dapat ito ang mangibabaw, manaig sa lahat ng iba pang mga batas ng relihiyon, lalong-lalo kayo mga batas na yon ay magbubunsod sa ating maging malupit sa pagpapairal nun. If you have a problem with that, argue with Jesus, because He is the one who says that. According to Jesus, any interpretation or application of the Old Testament that would be unloving, unkind, harsh, cruel, and murderous, literally or murderous, essentially and symbolically, is wrong. Should be subordinated to the greatest doctrine, which is love. At hindi ba yung mga sobrang mahilig sa doktrina, yan ang unloving? Kasi akala nila, they love God by being like that. Pero sabi, love God, love people, like you love God, and like you love yourself. Magkakakambal, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. So pag tayo ay manghuhusga sa kapwa, ang una mong itanong, is it loving to do so? Pag meron kang gustong gawin sa kapwa na sa tingin mo ay nagkakasala, pag-usapan siya, ipahiya siya, ang itanong mo, is it kind to do so? Iibigin ko bang gawin ito ng kongregasyon kung ang sakaling nasa sakdal ay sarili kong anak na dalaga o binata? Iibigin ko ba ang ganong uri ng pangdidisiplina kung sakaling ako yung nagkamali? Iibigin ko ba ang ganong uri ng pakikitungan ng mga taga-church kung sakaling asawa ko, nanay ko, anak ko, yung nasa spotlight and hot seat? So you say, is it loving? There is no question that we love ourselves, but ang sabi ni Lord, love others as you love yourself. Yan lang ang maunawa ng church, tatahimik ang mundo. Baka mawala ng mga bagyo. Tumahimik lang ang espiritu ng mga mananampalataya. Kanina we asked Jesus, now let us ask Paul. Obviously, Paul, being a very great teacher and church planter, was also asked the same question. What is the greatest virtue or spiritual gift? Bakit hindi greatest commandment ang itatanong mo kay Paul? Kasi ang audience ni Paul, ang mga tinuruan ni Paul, hindi naman mga Hudyo. Hindi sila mga taong sobrang concerned about the Jewish law. They are people of Greek culture, and they are concerned about virtues. So what is the greatest virtue? Which is really the equivalent of what is the greatest commandment. 1 Corinthians 13:1, sinagot yan ni Paul. What if I could speak all languages of humans and of angels? If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal. Ang issue kasi nung panahon ni Paul, spiritual gifts. Aling spiritual gift ang greatest? Nagkakayabang-yabangan kasi, nagkakumpit-kumpit ang mga Kristiyano. Ay ako nag-i-speak in tongues. Ay ako mas marami akong speaking in tongues. Kaya sabi ni Paul, kahit nyo pa masambit at magamit ang lahat ng
languages of humans at ng angels, kung hindi kayo maibigin, wala yan. Para lang kayong umaatungal na kampana ng walang kahulugan. Having spiritual gifts but being unloving would be senseless and useless. At hindi ba hanggang ngayon, nagiging issue pa yan? Ako nagtatangs, ikaw hindi. Siguro kulang ka sa spiritualidad. Siguro hindi ka maka-Diyos. Issue pa yan kumisan. Sabi nga ni Paul, kahit na lahat ng tangs sa iyo na, pag hindi ka naman maibigin, wala yan. Baliwala. In fact, spiritual gifts at the disposal of unloving stewards could only be used in cruelty and unkindness. Diba? Kung i-gifted ka, nagkakaroon ka ng kapangyarihan, at kung hindi ka loving, aanin mo yung kapangyarihan na yon para maging malupit ka, mayabang, dodominahin mo ang lahat. The gift would be misused to validate, empower, and embolden the unloving abuser. Kaya sabi ni Paul, yung ganyang virtue, yung ganyang gift, baliwala pag hindi ka loving. 1 Corinthians 13:2. Siyempre, may isa pang gift na hinahangad ng iba, prophecy, knowledge. What if I could prophesy and understand all secrets and all knowledge? And what if I had faith that moved mountains? I would be nothing unless I loved others. So, idinagdag ni Paul yung isa pang pinahahalagahan ng mga tao noon na sign gift. The gift of prophecy, the gift of knowledge, the gift of teaching. So, the gift of knowledge and teaching and the gift of faith are nothing without loving, sabi ni Paul. Prophets and teachers could be so unloving. In fact, prophets and teachers, especially gifted ones, could preach hatred and cruelty and convince many people to be hateful and cruel. Teachers, the knowledgeable, could become church bullies. Kaya sabi ni Paul, kung gifted lang kayo ng knowledge, ng prophecy, tapos hindi naman kayo loving, makakasama lang yan. Huwag niyo ipagyabang at huwag niyo nalang hangarin. Ano pa ang virtue na pinapahalagahan noon? Yung magsakripisyo, magbigay, mag-donate. Yung iba, sarili pa nila sinusunog nila bilang sakripisyo dahil meron pa silang carry over ng mga pagan practices. 1 Corinthians 13:3, what if I gave away all that I owned and let myself be burned alive? I would gain nothing unless I love others. So sabi, kahit kung pinakamalaking donor, kung pinakamalaking magbigay, kahit pati sarili mo pa, ibigay mo at sunugin mo, kung hindi ka maibigin, wala ring benepisyo ang mga tao. Kasi maraming givers, nagiging bossing. So the giver, the bigger the gift, sometimes the bigger the claim and the bigger the pride. And you could throw your weight around. So sabi niya, baliwala yung gift na yan kung hindi ka pa rin loving. Maganda yung gift kung may kakambal na loving spirit. Verses 4-5, 1 Corinthians 13. Love is kind and patient, never jealous, boastful, proud, or rude. Not any of those. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do.
So lalong i-define ni Paul kung ano ibig sabihin ng love. Kasi maraming tao sa church, akala nila loving na sila. Sabi ni Paul, reviewin nyo kung loving kayo. Love is kind and patient, never jealous, never boastful, proud, or rude. Hindi madaling magalit, hindi makasarili. So here, love is defined. Kung yung love na itinuturo ni Jesus at love na tinuturo ni Paul ngayon ay pagsamahin natin, anong love ang magiging malinaw? The most important spiritual gift is to love and to be loving. And love means be kind to and patient with others and yourself. So pag sinabi ni Lord na the most important commandment is love, para sa Kanya, the most important thing to do is to be kind, to be patient with others as you are with yourself. Do not be jealous or boastful. So the most important commandment is not to be jealous or boastful, proud, rude, selfish, and quick-tempered. The most important commandment is to love, which means do not keep a record of other people's wrongdoings. Huwag maglista ng mga kasalanan ng iba. Huwag itong ungkat-ungkatin sa kanila, iduro-duro at isumbat-sumbat. Huwag mang-usig at huwag magtanim ng sama ng loob. Yun yung commandment ng love. Operationalized to daily context. 1 Corinthians 13, 6-8, love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, hopeful, and trusting. Love never fails. Parang sa biglang tingin, innocent yung verse, love rejoices in truth but not in evil. Pero alam niyo ba na yung not in evil, kung minsan ang verse na ginagamit ng mga tao who like to be cruel to people they consider to be sinners? Kasi sasabihin nila, love does not rejoice in evil. So I don't rejoice in your evil doing, therefore I will be evil to you. Kung paano nila namamanipulate yung verses, ang ending pa rin, basta masungit sila, magagalitin sila, malupit sila, gagamitin lang yung does not rejoice in evil. Which is really a distorted way to use it. Because it does not fit the general theme, which is be loving. So how can you be loving when you have unloving ways just because you hate evil? Sometimes it is people's commitment to truth that makes them do evil to others. It is people's commitment to truth that spurs religious wars. Halimbawa, pinag-uusapan nila yung isang nagkakasala, ni-rebuke mo, sasabihin nila, bakit? Totoo naman. Totoo, so we don't rejoice in evil. Pag kami mga witch hunt, naghahanap pa na may kasalanan, sasabihin nila, this is searching for truth. But cruelty for true doctrine na ginagamit ng iba versus the highest doctrine of love which Jesus wants us to have. Dapat malinaw. So lahat ng pinaghahawakan ng tao ay pinagyayabang, nagiging armas para maging malupit, inisa-isa ni Paul. So niya, malupit kayo dahil kayo nakakapag-prophesy, dahil marami kayong alam, malupit kayo dahil ganito't ganon, you are gifted, dahil mahal nyo ang Diyos. 1 Corinthians 13, 8-12, everyone who prophesies will stop, and unknown languages will no longer be spoken. All that we know will be forgotten. We don't know everything, and our prophecies are not complete. But what is perfect will someday appear, and what isn't perfect will then disappear. So sinasabi niya, alam nyo, lahat yung pinagbabangay-bangayan nyo, mawawala naman yan eh. Mabubura yan. Yung mga doktrina natin na imperfect, dahil hindi naman natin alam ang lahat, tapos nag-aaway-away tayo sa bagay na hindi naman natin talaga totoong naiintindihan, mababaliwala yan pagdating ng panahon. Pag nakapiling natin ang Diyos, nakita natin si Jesus ng mukhaan, when the perfect comes, the imperfect will pass away. Lahat ng pinanghahawakan, pinag-aaway-awayan at inilalaban ng patayan, baliwala yan pagbalik ni Jesus. Kasi buburahin ang lahat ng dati nating alam na mali-mali at liku-liku at kulang-kulang at bibihisan tayo ng perfect knowledge. But only when the time of
Sabi niya, bakit kayo magpapatayan ngayon, magkakagulo sa inyong mga interpretasyon at mga doktrina na pare-pareho namang kulang, liku-liko, at hindi naman talaga tayo nakakatiyak na tayo na ngayong tama. Pinipilit lang natin dahil gusto nating tayo yung manalo. Pero alam mo ba talaga lahat? Naintindihan mo lahat? Verse 11, when we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. So sinasabi ni Paul, kung child ka sa faith, bago ka, akala mo, alam mo lahat, ang yabang-yabang mo, sige ka ng sige. Pero dapat naman kung graduate ka, maging mature ka para ma-realize mong marami ka naman talaga hindi alam. At kahit mabuhay ka pa ng 1,000 taon, marami ka pa rin hindi malalaman. Because God is eternal. How can a finite mind totally understand an infinite God to the point of being proud and warlike because you think you have the truth? So dapat iginagalang mo lang yung fellow seekers. Tinatanggap mo that there will be disagreements because iba-iba ang intellect ng tao, iba-iba ang karanasan, iba-iba ang capacity to understand, at iba-iba ang interes at agenda sa buhay na pinapahalagahan. Pag nakita mo na yon, mature ka na. Meron kang paniniwala, may paninindigan ka, pero hindi mo kailangan patayin yung ibang tao na iba ang paninindigan. Dahil magkikita-kita rin kayo sa paanan ni Jesus, kung saan nyo makikita ang mga bitak-bitak, kulang-kulang at mga kapintasan ng inyong mga kaalaman, at bibihisan kayo ng tunay at ganap na karunungan. Pero habang hindi pa dumarating yon, be humble, be tentative, be kind, and if you don't want to commit a mistake, be committed to the greatest doctrine and commandment, just love. Mahirap ba maintindihan yon? At dahil sa mga nagyayabang yung mga tao na naiintindihan nila ang Diyos, ang sabi ni Paul sa verse 12, now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later, we will see Him face to face. We don't know everything, but then we will, just as God completely understands us. Nasubukan niyo na ba na magbukas ng steam o hot shower sa isang banyong maraming salamin? At mapupuno ng usok yung salamin, at makikita niyo yung itsura ninyo doon na malabo, hindi kumpleto. Sabi ni Paul, ganyan lang ang pagkaunawa natin sa Diyos. Para lang tayong tumitingin sa isang malabong salamin. Nakakaani-aninag tayo ng konti. Pero huwag tayong mag-isip at mag-akala na buong-buo na nating nakita ang Diyos at naunawa. Para makarating ka sa puntong ang yabang-yabang mo sa iyong doktrina, ang yabang-yabang mo sa iyong paninindigan. Sabi niya, kakatiting ang alam natin. At si Paul pa yung nagsasabi, tayo pa. Niya kakapraso ang alam. Pero pagdating ng panahon, ipaliliwanag sa ating lahat ni Jesus. At mauunawa natin ng Diyos, gaya ng pagkakaunawa niya sa atin. Pero ngayon, Diyos pa lang ang nakakaunawa sa atin, hindi pa natin siya nauunawa ng lubos. Kahit ka pa specialist, kahit ka pa theologian, lalo na kung hindi. So magdahan-dahan sa pagsasalita, magdahan-dahan sa panghuhusga, at kung ayaw mo magkamali, magmahal ka na lang. Nakarelax ka pa, masaya pa. Bakit ka makikipagpatayan para sa isang doktrina hindi mo naman talaga tiyak na yun ang ayon? Pero tiniyak ni Jesus ang pinakamabuti na doktrina sa lahat, pinakadakilang utos, at diniin ni Pablo ang pinakadakilang virtue, love. You can never go wrong if you are loving. No spiritual gift is forever or perfect. No spiritual gift is worth being unloving or hateful for. At idiniin ito ni Paul, 1 Corinthians 13:3. For now there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love. Imagine faith, hope, love, the greatest is love. Di ba? Faith moves mountains. Faith saves. But faith could also make people cruel and murderous. In fact, a lot of murderous and cruel religious people are because of faith. Hope empowers and comforts, but could also make people cruel and murderous
when your religious hope is contradictory to the religious hope of the other person. So the question is, what is the most important gift? Paul's answer, which really springs from Jesus' answer, love. Wala nang iba. Love is better than having, using, and applying any gift or all gifts. Mga kapatid, do not apply gifts in ways that are unloving. Huwag kang gagamit ng verse, maglalabas ng verse, tapos ang paggamit mo nun, unloving ka. Do not apply gifts in ways that are unkind, impatient, jealous, boastful, proud, rude, selfish, or quick to become angry. Love is the most important commandment. Love is the only commandment Jesus left behind. Sabi niya, I am giving you a new commandment. Ito ang dapat manaig, mangibabaw. Love one another. Love is the most important teaching and doctrine, gift and ministration, and ministry. Kung meron tayong dadalhin sa paanan ni Jesus na offering pagdating ng panahon, mag-offer tayo ng napakarami-rami nating nagawa in the name of love. Yun ang mahalaga sa Kanya. Panginoon, salamat. Dahil hindi naman talaga mahirap magmahal, masarap pa nga. At masarap ding mamahal. Salamat sa pagtuturo niyo na ito na nawa pumasok sa aming isip at aming puso at maipamuhay namin. Huwag kaming maging malupit kanino man dahil sa doktrina, dahil sa commandment ng kung sino-sino,